From this to this. Hello guys, a day in my life as a nursing student here in Germany. Samahan niyo ako at lalayas na naman tayo. Pero syempre, mag-iimpake muna tayo ng susuotin natin, no? O diba, ganyan lang kabilis guys. Hay nako, paggala talaga, mas mabilis pa tayo sa kidlat. Wala na ngang paligoy-ligoy pa at aalis na nga tayo. Pupunta pala tayo ng Paris guys at excited na ako na makita ulit yung Eiffel Tower. So nag-bus lang pala tayo guys, no? Dahil aside sa mura na siya, makakadala ka pa ng maraming gamit dahil hindi siya para sa aeroplano na limited lang yung bagahe na madadala mo. May mga random checks din pala sa mga borders, no? Kaya make sure na dala nyo yung mga important documents nyo. Sobrang smooth lang pala yung biyahe namin guys, no? At ang ganda-ganda ng mga view. Sa sobrang smooth ay nakatulog yan siya. Tingnan mo naman kung gaano ka-privilege kung maliit kasya ka talaga sa dalawang upuan. Ay sus, para talaga tayong Disney princess dito. Ayaw niya man ako pagbuhate. So bumili muna pala kami ng ticket dito guys, no? Kasi yung mga tourist spots dito is ang lalayo talaga. So bago pala kami nag-check-in guys, no? Kumain muna kami ng tanghalian. Pag ako pa naman nagugutom, lalabas yung mga realization ko sa buhay. Na don't forget to enjoy the present while working for your future. And finally, nakarating na din kami sa hotel. At syempre, nagbihis lang kami guys at gagala na tayo. Medyo pagod pa nga kami dito pero gala man yung pinunta natin, halabira. O diba? Hindi halata na nagtiko-ko pala to sa bus. Before pala tayo didiretso doon guys, no? Bumili muna kami ng snacks dito kasi we are planning to have a little picnic. And honestly, isa sa mga favorite ko kapag nagta-travel is yung simple moments lang. Not always the expensive things. Sometimes it's just sitting somewhere beautiful while eating snacks. So ito pala yung train nila dito guys. 3 stops lang siya pag galing sa hotel. And finally, nakarating na din tayo sa Eiffel Tower guys. Pangalawang beses ko na pala dito. Hindi pa rin talaga nakakasawa. O diba, sinabi ko sa kanya, Don Solueta mo ako, pinaikat-ikot niya man ako masyado guys. Patawa-tawa lang yan pero nalilipong na yan siya. And alam nyo ba guys kung bakit tinatawag na City of Love ang Paris? Because for centuries, Paris has been associated with romance, art, beauty, and unforgettable memories. And honestly, kapag nandito ka, maiintindihan mo kung bakit. The architecture, the atmosphere, the lights, the people, everything feels so romantic. And hindi lang siya tungkol sa pagiging romantic with someone. It's also about falling in love with life, falling in love with the moment, falling in love with the experiences that you once only dreamed about. And habang tinitingnan ko yung Eiffel Tower, napapaisip na lang talaga ako na dati nakikita ko lang to sa movies, sa social media, and now, nandito ako, thousands of kilometers away from home, looking at something na dati pangarap ko lang makita. And honestly, hindi ko maiwasang maging emotional. Kasi minsan, kapag nasa gitna tayo ng struggles, feeling natin hindi tayo umuusad. Feeling natin malayo pa yung mga pangarap natin. But life has a funny way of surprising you. One day, you'll be standing in places that younger you only saw in pictures. So proceed na pala tayo sa next day guys, no? Sinabi ko naman sa inyo, walang uso pahinga dito. So bibisitahin naman natin yung ibang famous tourist spots sa Paris. And honestly, ito yung mga moments na gusto mong sulitin. And bago tayo gagala kung saan-saan, kakain muna tayo guys, no? At hindi talaga kumpleto ang Paris experience mo kung hindi ka kakain sa gilid ng kalsada habang pinapanood yung mga tao sa paligid. Nahirapan pa nga kami sa kalisod na umorder dito kasi hindi man namin naintindihan yung mga nakasulat. Oy, kaya pag gagala kayo, requirements talaga magdala kayo ng translation tsaka mapa para hindi kayo masasaan. So nag-steak pala kami guys, no? At dahil hindi niya man naintindihan yung in-order niya, o tingnan mo, naka-order ang gulay kahit hindi naman talaga siya vegetarian. Buti na lang at napaka-generous nila magbigay ng french fries, no? Kaya naghati na lang talaga kami. And habang kumakain ako guys, tinitingnan ko yung mga lumang buildings. O wag nyo na lang pansinin yan si ate. Napakaganda, parang bawat building may sariling kwento. Grabe, dati sa Pilipinas, madalas sa karinderya lang talaga ako kumakain. Wala namang mali doon kasi doon din ako natutong mangarap. But today, I'm eating steak in Paris. Not because I'm rich, but because I didn't stop trying. After eating, pumunta kami sa isa sa pinaka-famous spot sa Paris, ang The Louvre Pyramid. Isa ito sa pinaka-binibisitang museum sa buong mundo. And alam nyo guys, sa loob ng museum na ito ay nakalagay si Mona Lisa. And syempre, bago tayo aalis, hindi naman pwede na hindi tayo magpupusing-pusing dyan, no? After that, pumunta naman kami sa Arc de Triomphe. Unsa man si Angko lain na nagtinanawan. So trivia lang guys, no? It was built to honor the French soldiers who fought for France. O diba? Sana all pinaglaban. It's one of the most iconic landmarks in Paris. And lastly, binisita namin yung famous Louis Vuitton building. And honestly guys, habang naglalakad ako dito sa Paris, hindi ko maiwasang isipin yung version ko noon. Yung taong maraming pangarap pero hindi alam kung paano sisimulan. Yung taong nagdududa sa sarili niya. Yung taong iniisip kung may mangyayari ba talaga sa mga pinapangarap niya. And here I am. And if you're watching this right now, at kung nasa stage ka pa rin ng buhay mo na puro pangarap pa lang ang meron ka, please don't lose hope.
kasi naiintindihan kita. But here's something I learned. You don't have to know exactly how your dream will happen. You just have to keep showing up every day. Because one day, you'll be thankful that you didn't quit when things were difficult. At yun lang, bye!